Sa isang mundo na sinakop ng mga dayuhan na nagbawal sa musika, isang grupo ng mandirigmang musikero ang lumalaban gamit ang kanilang mga himig bilang sandata. Isang araw, bumagsak ang isang madilim na bulalakaw na nagbago sa mundo. Ang bulalakaw na ito ay nagpakawala ng nakakatakot na mga halimaw na kilala bilang dito na nagdulot ng gulo sa lahat ng lugar. 4 na taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng kasunduan ng kapayapaan sa mga dito na tinawag na Sagan Armistice. Kahit na bawal pa rin ang musika, hindi pa rin nalilimutan ang mga melodiya. Sa lugar na dating tinatawag na Amerika, isang batang hindi kailanman nakarinig ng musika ay biglang narinig ang mga nota ng piano. Ang tumugtog ng mga notang ito ay isang batang lalaki na may itim na buhok na nagngangalang Tak. Parang tinawag ng melodiya, lumitaw ang nakakatakot na mga dito kasama ang isang babaeng mandirigma na may pangalang Destiny na lumalaban gamit ang espada. Ang tagakumpas na si Tak Asahina, ang music art na si Cosette, at si Anna Schneider ay patuloy na naglalakbay sa buong Amerika papuntang New York Symphonica. Sa isa sa kanilang mga hintuan, binisita ni Tak at Cosette ang isang abalang bayan kung saan mayroong isang hindi gaanong nakasecure na patayong piano at natukso si Tak na tubtubin ito sa harap ni Jimmy, isang batang lalaki na nakatira sa malapit na trailer park kasama ang kanyang inang si Mary. Ang pagtubtob ni Tak ay agad na nakatawag ng pansin sa isang dito sa labas ng bayan at nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng dito at ni Tak. Sa tulong ng kapangyarihan ni Tak bilang konduktor, nag-transform si Cosette sa Destiny at mabilis niyang tinalo ang dito, ngunit kinailangan nilang umalis nang matagpuan sila ni Anna. Nagpahinga ang tatlo sa isang karinderya sa daan patungong New York Symphonica, kung saan nalaman nila mula sa may-ari na ang susunod na kalsada ay malapit sa isang lumang pamayanan na ngayon ay puno na ng dito. Agad na pumayag si Cosette na harapin mag-isa ang lahat ng dito, ngunit nagulat siya nang may lumitaw na mas malakas na dito at kinailangan siyang sagipin ni Anna. Ayaw maglibot patimog, nagpasya si Tak na labanan ang natitirang dito kasama si Cosette. Matapos bumalik si Cosette sa bayan na kanilang pinanggalingan upang kunin ang piano, nagtungo siya kasama si Tak sa pugad ng dito ng gabing iyon. Doon, tinukso nila ang kalapit na dito gamit ang pagtugtog ni Tak sa piano, at saka sila umatake nang lumitaw ang mas malaking dito na pinalakas ng Dark Knight Meteorite. Sa tulong ng kapangyarihan ni Tak bilang konduktor, matagumpay na tinalo ni Cosette ang malakas na dito. Pagkatapos malagpasan ang pinakahuling hamon nila patungo sa New York Symphonica, nagpaalam si Tak sa piano sa pamamagitan ng pagtugtog nito sa huling pagkakataon bago nila ituloy ang kanilang paglalakbay kasama sina Cosette at Anna. 10 taon na ang nakalipas, sinalakay ng Difu ang mga kalsada ng Boston habang may konsyerto at pinatay ang isang sikat na konduktor na si Kenji Asahina na ama ni Tak. Isang baliktanaw ang nagpapakita ng libing ng ama ni Tak at ng panahong kasama niya sina Anna at Cosette matapos ang trahedya. Pagkawala ng kanyang ama, nagpakarunod si Tak sa mundo ng piano, binuhos ang galit sa bawat nota. Dinamit niya ang kanyang pighati sa pagtugtog habang inaalagaan siya ni Cosette. Madalas mag-isa si Tak sa kanyang kwarto, tumutugtog ng piano, habang lingguhang nililinis ni Cosette ang kanyang silid at minsan, lihim na tumutugtog ng piano kapag naliligo si Tak. Tuwing maabala si Tak ni Cosette habang tumutugtog, nagagalit siya at nagtatalo sila. Magkasama silang kumakain ng tanghalian, kasama si Anna. Isang araw, dumating ang Symphonica Party sa bayan at hinikayat ni Cosette si Tak na tumugtog ng piano sa publiko sa unang pagkakataon. Ngunit tumanggi si Tak at sinabing hindi siya magaling na pianista at ayaw niyang tumugtog sa harap ng maraming tao. Ngunit nang nasa washroom si Tak, narinig niya ang melodiya ng piano mula sa kanyang silid. Mabilis siyang lumabas at nakita niyang si Cosette ang tumutugtog. Nagulat siya dahil hindi niya alam na marunong pala si Cosette tumugtog ng piano. Nang tanungin niya kung paano ito natuto, sinabi ni Cosette na itinuro ito ng kanyang ina at sa lugar kung saan siya lumaki, patuloy pa ring nagtutugtog ang mga tao ng mga instrumentong pangmusika. Sa araw ng Symphonica Party, inihayag ni Cosette na may profesional na pianista ang tutugtog sa party na ikinasabik ng lahat. Matapos maghintay ng ilang sandali, sinabi ni Anna kay Cosette na baka hindi darating si Tak, ngunit tiyak si Cosette na darating ito. Tumugtog si Cosette ng piano upang aliwin ang lahat habang hinihintay si Tak. Nasiyahan ng mga tao sa kanyang talento, ngunit di nagtagal ay dumating si Tak. Tuwang-tuwa si Cosette nang makita siya at binigyan siya ng space.
Tumugtog si Tap ng piano at sumali si Cosette sa kanya sa apat na kamay na pagtugtog ng sikat na uptempo na musika na nagpahanga sa lahat at nagbigay palakpak sa kanilang dalawa. Tumayo sina Cosette at Tap at tinanggap ang palakpak habang itinaas ni Cosette ang kamay ni Tap. Ngunit hindi nagtagal, sinalakay ng dito ang bayan, partikular sina Tap at Cosette. Nasugatan si Tap, ngunit nanatili siyang gising, ngunit napansin niya si Cosette na malubhang nasugatan. Nang mawalan siya ng malay, nagising ang Destiny sa loob niya sa pamamagitan ng kanyang puting pendant. Nang siya ay nag-transform sa isang music art, kinagat niya ang nasirang braso ni Tap at iniabot sa kanya ang gintong baton. Sabay sabing nakita na niya ang dito at kailangan niya ang utos ni Tap para tapusin ang mga ito. Galit na ipinakita ni Tap ang kanyang puot sa mga dito. Sama-sama, winasap ni Tap at Destiny ang maraming dito, ngunit pagkatapos ay biglang bumagsak si Destiny. Habang dumadating ang mas marami pang dito, dumating din si Lenny, ang padakumpas, sakay ng kanyang motorsiklo, kasama ang music art na si Titan, at pinabagsak nila ang mga kalaban. Pagkaraan, nadising si Destiny, ngunit wala na siyang alaala sa kanyang dating buhay bilang si Cosette. Ipinaliwanag ni Lenny na dahil hindi dumaan sa normal na proseso ng music art, hindi stable ang kalagayan ni Destiny. Para maitama ito, iminungkahi ni Anna na dalhin si Tap at Destiny sa Symphonica sa New York para sa paggamot at kung saan nag-aaral ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lotte. Subalit, kailangan nilang iwasan ang gitnang mga estado na fno ng lason ng dito. Bigla, lumitaw ang mas marami pang dito at agad silang sinalakay ni Destiny na nagpahina kay Tap at nagdulot ng hinala kay Lenny na ang hindi kontroladong paggamit ng kapangyarihan ni Destiny ay maaaring nagpapahina sa buhay ni Tap. Tinulungan ni Titan at Destiny na mapuksa ang mga dito, ngunit sa proseso ay nawasap ni Destiny ang bahay ni Tap. Pagkatapos ng labanan, tumungo sina Anna, Tap at Destiny patungong New York sa pamamagitan ng Las Vegas, kasama sina Lenny at Titan. 10 araw matapos lumitaw si Destiny, nakarating ang grupo sa Las Vegas. Sinubukan ni Lenny na turuan sina Tap at Destiny na magtulungan at maging mas epektibo sa pagpuksa sa mga dito. Nakilala nila si Jonathan na dinala sila sa kanyang komunidad ng mga magsasaka malapit sa Las Vegas na pagmamay-ari ni Mr. Lang. Dito, naninirahan at nagtatrabaho siya kasama si Maggie at iba pang lokal na napaalis dahil sa mga dito. Sa kabilang banda, naramdaman ni Destiny ang isang panininig at nagpa siyang agad na imbestigahan ito sa pamamagitan ng paglusob sa pader ng bahay kubo. Sinundan siya ni Tap at Anna sa isang ipinagbabawal na lugar hanggang sa makarating sila sa isang gusali na may ganap na operasyonal na kasino na hindi alam ng mga magsasaka. Nandoon na si Lenny kasama silang at sinubukan ng armadong tauhan nilang nahulihin si Destiny. Bigla, sumulpot ang mga dito mula sa ilalim ng lupa. Itinuro ni Lenny kina Tap at Destiny kung paano talunin ang mga dito sa pinaka-epesyenteng paraan na parang isang musikal na pagtatanghal na nagpapahintulot sa kanila na magawa ang gawain ng walang nasasayang na lakas. Sa gitna ng kabuluhan, tinangka ni Mr. Lang na tumakas dala ang kita mula sa kasino at sakahan, ngunit pinigilan siya ni Titan. Kalaunan, ipinagpatuloy ni Tap, Anna, at Destiny ang kanilang paglalakbay patungong New York, samantalang umalis sina Lenny at Titan dala ang impormasyon tungkol sa mga hindi tapat na gawain ni Mr. Lang patungo sa Symphonica. 1 linggo matapos ang mga pangyayari sa unang episode, nalaman ni Commander Felix Chandler ng New York Symphonica ang paglitaw ni Tap at Destiny at nagpasyang siya sa atin ang hindi kilalang taga-kumpas at music art. Sa daan patungong New Orleans, nakasalubong ni Anna, Tap at Destiny ang isang tren na ginagamit ni Chandler para magdala ng Black Knight Sid Rights papuntang isang pasilidad ng Symphonica sa Houston, kasama ang kanyang music art na si Jigoku at ang music art na walang konduktor na si Valkyrie. Inanyayahan niya ang grupo ni Anna na sumama sa kanila, ngunit may pag-aalinlangan si Tap sa tunay na intensyon ni Chandler. Dahil naakit sa Black Knight Sid Rights, sinalapay ng pulutong ng lumilipad na dito ang tren. Kaya naman agad na rumesponde sina Destiny at Valkyrie para labanan sila. Sa tulong ng direksyon ni Tap, nagtagumpay sila sa pagwasak sa mga dito. Napansin ang hindi inaasahang pagiging paladay ni Tap kay Valkyrie, na ikinatuwa naman ito. Subalit, nang lumitaw ang isa pang malaking dito, parehong naubos ang enerhiya ni Destiny at Valkyrie. Kaya naman, ininabas ni Chandler si Jigoku na dati hindi aktibo para wasakin ito. Pagkatapos, binago ni Chandler ang kanyang plano at pinababa si Valkyrie. Inimbitahan niya sina Tap at Destiny na sumama sa kanya, ngunit mariing tumanggi si Tap na ikinagalit ni Chandler. Habang naglalakbay sina Anna, Tap
at Destiny, tila mas bumubuti ang kakayahan ni Destiny na makipag-ugnayan. Nakarating sila sa New Orleans at natagpuan itong tinitirhan na lang ng ilang matatanda. Bumili sina Anna at Destiny ng mga pangangailangan sa isang maliit na tindahan, tumulong sa paghahatid ng mga grocery, at nag-ayos pa ng sahig ng isang matandang babae na bumili sa kanila. Isang matandang babae ang nag-imbita kina Anna at Destiny sa kanyang tahanan. Inakalang si Anna ang kanyang anak na si Maria. Ipinaliwanag ng asawa nito kay Anna na matagal nang pumahinaw si Maria. Ngunit patuloy itong nabubuhay sa isipan ng matanda. Mag-isa, natagpuan ni Tak ang isang bar kung saan pinapatugtog nila ang musika, kabilang ang mga komposisyon ng kanyang yumaong ama na si Kenji. Nang malaman ng may-ari na anak siya ni Kenji, dinala niya si Tak sa isang soundproof na basement kung saan tinugtog niya ang Rhapsody in Blue sa piano na ikinatuwa ng mga parokyano ng bar. Isang parokyano ang nagbahagi na nagkaroon siya ng pagkakataong tumugtog kasama si Kenji noong ito'y nasa New Orleans. At natuwa siyang malaman na ang musikal na pamahana ng mga asahina ay nasa mabuting kamay. Natagpuan si Tak ni na Anna at Destiny at napansin nila ang malalim na damdamin ni Tak habang tumutugtog. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay patungong New York, habang si Konduktor Sagan, sa pamamagitan ni Schindler, ay natuklasan na si Tak, anak ng Rooster, ay nabubuhay at ngayon ay isang tagakumpas. Dumating sina Tak at ang kanyang grupo sa isa sa maraming lungsod sa southern states na nililikas dahil sa matinding aktibidad ng mga dito. Sa pag-uusisa ni Anna, inamin ni Tak na gumagawa siya ng sariling musika sa kanyang isipan. Binigyan siya ni Anna ng melodika na ginamit niya para makatulong sa paglikha ng kanyang komposisyon sa ilang music sheets. Habang naglalakad, nakita ni Tak si Destiny na tumutulong at nakikisalamuha sa mga refugees ng bayan na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Anna na ang kanilang mga karanasan sa kanilang paglalakbay ay nagpatibay kay Destiny, gayon din ang mga taong kanilang nakilala. Sinabi rin niya kay Tak na si Destiny ang kumuha ng melodika para sa kanya dahil gusto nitong suportahan ang pagmamahal niya sa musika. Sa isang dinner, ipinaalam ni Destiny kay Tak na alam na niya na siya ay nasa katawan ni Cosette at tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Cosette para sa kanya at kay Anna. Samantala, sa New York, ipinagbawal ni Sagan kay Schindler na makialam kay Tak na ikinagalit nito. Sa timog, tinalo ni Tak at Destiny ang isang dito sa labas ng lungsod. Sinuri nila ang katabing kabubatan at nakatagpo sina Schindler at Jigoku na ipinakita ang kanyang kapangyarihan na akitin at disingin ang mga dito gamit ang isang tuning fork na nagpapatugtog ng nota na kaakit-akit sa mga dito. Inihayag ni Schindler na ginamit niya ang kapangyarihan ni Jigoku para linisin ang pinakamahirap na mga pamayanan sa bansa na sa tingin niya ay pabigat sa limitadong yaman. Idineklara niya ang sarili bilang bayani dahil naniniwala siyang nagpapalaganap siya ng isang bansa kung saan ang mga may talino lamang ang mabubuhay. Inamin din ni Schindler na unang ginamit niya ang kapangyarihan ni Jigoku sa bayan ni Tak sa pag-atake kung saan namatay si Cosette. Galit na isinumpa ni Tak na papatayin niya si Schindler. Walang pag-aalinlangang sinalakay ni Tak si Schindler, ngunit malubhang nasugatan siya ni Jigoku. Umurong si Destiny, dinala si Tak sa malapit na kuweba para gamutin siya. Habang nagpapahina si Tak, ikinwento niya kay Destiny kung paano niya nakilala si Cosette at na mula nang mamatay ito, wala na siyang inspirasyon sa paglikha ng musika. Gayunpaman, hinikayat siya ni Destiny na ipagpatuloy ang paggawa ng musika at ipinahayag ang kanyang kagustuhan na marinig ang kanyang musika ng malaya. Samantala, dumating sina Lenny at Titan sa bayan at sinabi kay Anna na sinusundan nila si Schindler na may balak kay Tak at Destiny. Nang hindi umaasa sa kapangyarihan bilang music art, sinugod ni Destiny si Jigoku mag-isa. Ngulit nalagay siya sa alanganin hanggang sa dumating si Titan at tumulong. Naglaban ng mga music art ni na Leonard at Schindler hanggang sa dumating si Tak at pinalakas niya si Destiny sa pamamagitan ng kanyang pagdirect na nagbigay daan para makipagsabayan si Destiny kay Jigoku. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa dumating si Tengoku, ang music art ni Sagan, at ipinahayag na inalis na ni Sagan si Schindler sa posisyon dahil sa hindi pagsunod sa mga utos. Sinundan ni Jigoku si Tengoku at iniwan si Schindler na naiwan na pahiya-hiya at hindi na isang konduktor. Bumalik sina Tak at Destiny sa tabi ni Anna habang napagtanto ni Tak na humihina ang kanyang kanang braso. Dumating sina Tak, Destiny at Anna sa matao na lungsod ng New York. Dahil ito ang punong tanggapan ng Symphonica, naiwasan ito sa impluensya ng mga dito kahit na mapanganib pa rin ang pagtugtog ng musika. Muling nakasama nila ang iba pang pamilya ni Anna at sinuri ni Charlotte, ang nakatatandang kapatid ni Anna, sina Tak at Destiny sa punong tanggapan ng Symphonica. Natuklasan niya na hindi na mababago ang kanilang magkasamang kalagayan
at ang paggamit ng kanilang kapangyarihan ay sabay na naubos ang kanilang mga lakas. Ang tanging paraan para sila'y mabuhay ng mas matagal ay ang umiwas sa pakikipaglaban at manood na lang mula sa malayo. Dinala ni Charlotte at Anna sina Tact at Destiny sa isang paglilibot sa lungsod. At sa huli iiniwan nila ang dalawa para magkaroon ng oras sa isa't isa. Sa pagbalik nila sa bahay, narinig ni Destiny ang tunog ng tuning fork ni Chikoko mula sa ilalim ng lupa na hinala nila at ni Tact ay ginagamit para maakit ang mga dito. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Tact ng tawag mula kay Lenny na nag-utos sa kanya na lumikas palayo sa New York kasama si Destiny at ang iba pa. Idiniit ni Tact na malaman ang tunay na sitwasyon, kaya pumayag si Lenny na ibunyag kay Tact ang totoong intensyon ng Symphonica at ang insidente sa Boston na naging sanhi ng kamatayan ni Kenji 10 taon ang nakalipas. Nagtagpo sina Tact at Destiny kay Lenny at Titan. Ngunit naantala ang kanilang pag-uusap nang dumating si Sagan na nag-utos kina Tengoku at Chigoku na salakayin sila. Sa kalagitnaan ng labanan, ibinahagi ni Lenny kay Tact na siya ay dating alagad at kaibigan ni Kenji at naroon siya nang mamatay si Kenji sa insidente sa Boston. Kinuha si Lenny ni Sagan pagkatapos dahil nakita nitong pwede siya sa mga kinakailangang pisikal na pamantayan para maging isang konduktor o tagakumpas. Nakipagtulungan siya kay Titan para lumaban para sa Symphonica. Ngunit iniwan nila ang organisasyon matapos magduda sa tunay na intensyon ni Sagan na kanilang nalaman matapos nilang kausapin si Schindler. Habang naglalaban, nawalan ng kapangyarihan si Destiny nang bumagsak si Tact dahil sa pagod. Itinutok ni Tengoku ang kanyang sandata kay Tact na walang kalaban-laban, ngunit tinakpan siya ng katawan ni Lenny. Nang malubhang masugatan, binuksan ni Lenny ang buong kapangyarihan ni Titan na malubhang nakasakit kay Tengoku at nagpaurong kay Sagan. Inamin ni Lenny kay Tact na gusto niyang humingi ng paumanhin sa nakaraan dahil hindi niya nailigtas si Kenji at naging konduktor siya para itama ang kanyang pagkakamali. Nangako si Tact na isasama niya ang kanyang mga karanasan, kasama si Lenny bilang bahagi ng kanyang komposisyon sa musika. Sa kanyang huling sandali, nakita ni Lenny ang isang panitain kung saan siya ay tumutugtog ng selo kasabay ng piano ni Tact, habang si Kenji, na may pagmamalaki, ay nanonood mula sa audience. Matapos ang kanilang matinding pagkapagod mula sa pakikipaglaban kay Sagan at sa kanyang mga music art, iminungkahi ni Charlotte na ilagay sina Tact at Destiny sa cryogenic state habang naghahanap siya ng lunas para sa kanilang kalagayan. Samantala, sinaksak ni Sagan ang kanyang kamay sa isang kristal ng Black Knight Meteorite. Nagdulot ito ng pagputok ng malalaking kristal na naglalaman ng mga pod ng D2 sa buong New York Symphonica. Pinangunahan ni Titan sina Tact at Destiny papasok sa Symphonica para iligtas sina Anna Schneider at Charlotte Schneider at pigilan si Sagan. Sinalubong sila ng napakaraming dito at bagamat nagtagumpay sila sa pagwasak dito, lalo pang humina si Tact. Sa ibang lugar, pinagtanggol ni Valkyrie sina Anna at Charlotte laban sa mga dito at muling nagkasama-sama ang dalawang grupo. Inutusan ni Tact si Titan na dalhin sina Valkyrie, Anna at Charlotte sa ligtas na lugar na nag-udyok kay Anna na biglaan siyang halikan bago sila ni Destiny tumungo para hanapin si Sagan. Hindi nagtagal, hinarap ng dalawa si Hell na may hawak na sugatan si Heaven na saka tinusok ang kanilang mga katawan gamit ang kanyang tuning fork. Nagdulot ito ng kanilang pagkatunaw at muling paglitaw bilang isang music art. Habang nakikipaglaban, malubhang nasugatan ni Destiny si Orpheus at nagpaiwan para talunin ito para makaharap ni Tact si Sagan. Isang maikling baliktanaw ang nagpakita ng mga labanan at sakripisyo na nasaksihan at naranasan ni Sagan sa digmaan laban sa mga dito. Natagpuan ni Tact si Sagan na napapalibutan at tinusok ng Black Knight Iron Meteorite at nakatanggap ng anyaya mula kay Sagan na sumama muli sa kanya para iligtas ang mundo gamit ang kapangyarihan ng dito sa kapalit ng sakripisyo ng isang buong kontinente. Sa pagtanggi ni Tact sa alok ni Sagan, hindi nagtagal ay sumama si Destiny matapos niyang talunin si Orpheus para magkasama nilang wakasan si Sagan at ang kanyang mga plano. Pagod matapos ang labanan, nahiga silang dalawa habang nakikinig sa komposisyon ni Tact. Hindi nagtagal, nawalan ng malay si Tact na nagtulak kay Destiny na sabihin na mahal niya ito bago niya ibinigay ang kanyang enerhiya para iligtas si Tact na iniwan lang ang isang pendant. 3 buwan matapos ang buong insidente, opisyal na sumali si Anna sa Symphonica habang si Tact ay inilagay sa cryosleep para maayos ang kanyang problema sa kalusugan. Si Anna, na ngayon ay suot ang pendant ni Destiny, ay nagbibigay ng host body para kay Destiny upang tulungan si Tact sa kanyang mga hinaharap na gawain at tuparin din ang kagustuhan ni Cosette at Destiny.